Batiin ko po muna yung mga katangharan ko po, sir. May Yes po. 1 million po kami na respondents nationwide na regular sumasagot ng surveys po namin. Good morning po sa inyo lahat. Mga katangharan po yan. Salamat po sa panonood ngayon. Yung inspiration po namin, gusto lang po namin magbigay ng real-time updates ng mga sentimiento ng mga tao sa mga nangyari sa Pilipinas. Kasi yung mga traditional research companies, inaabot po yan ng mga isang buwan bago lumabas yung data. Sa panahon ngayon, sir, alam niyo naman, 1 month kinuha yung data, 1 month ago, expired na po yung information. So yun po. At the same time, sir, sa mga katangharan po namin, sila naman po, in return, nakakatulong din naman po kami in a way. Kasi doon sa 1 milyon na yan, 300,000 na po ang nanalo dyan ng cellphones, grocery packages, GCash, pwede ko sabihin yung GCash wallet, among other things. Opo. Ayun, so meron naman din po palang balik sa inyo pong mga sa inyo pong mga constituent o yung mga taga-sagot po sa survey, you know? Tama po. Ito po noong nagsisimula pa lamang ang Tangere, na-imagine nyo na po ba na aabot kayo ng 8 taon at with this kind of impact po sa mga community? Magandang question yan, sir. Nung una po, struggle po talaga na nakwento ko nung anniversary namin paano ko kailangan magbenta ng mga relos ko po, mga properties ko para po makapagpasweldo ng tao. Tapos dumaan pa po yung pandemic. So akala namin di kami makaka-survive sa pandemic. But actually, we're not happy, sir, that the pandemic happened. But in a way, yung pandemic po kasi, it showed the importance of getting data alternatively. In a way, yung alternative na sinasabi ko po, sir, yung pag-gather ng data gamit ang online panel po namin. So madami pong naglipatan po sa amin. Nagsimula po yan sa International Pharmaceuticals Inc. Ito mga reference client ko to, customers ko to, matagal na, sir, 8 years na namin nakakasama. Opo. Yung gumagawa po ng mga produkto po na pharma products sa South, sa Cebu. So naging kliyente po namin yan hanggang word of mouth. Kasi sino naman po, sir, ang sasagot ng survey sa pandemic? Baka magka-COVID pa po kayo. So naglipatan po sila. May mga multinational companies din po kami nagkuwang kliyente like McDonald's, Nestle Philippines, naging client po namin yan. Wow. Natutuwa po kami, nakasurvive po kami ng pandemic. In fact, lumaki po kami ng pandemic. At hindi lang naman po yan, ako lang po gumagawa. May mga tumutulong din po sa amin. Ang isa pong major investor namin, nanalo kami, sir, sa CNN. Sa CNN Final Pitch Competition. Ay, wow, congrats po. Last minute kami, sir. Last minute addition kami. Galing ako sa trabaho noon. Ito pinapakita ko lang, sir, na wala talagang yung sariling kayod po talaga ang Tangere. So nagtatrabaho ko noon habang ginagawa po yung company. Nalaman ko na merong show sa CNN sa may BGC. So agad-agad tumakbo ko mula BGC. Natakbo ko yung 1 kilometro, sir. Natakbo ko ng 5 minutes. Para makahabol sa taping. Pinalad naman, nanalo kami sa 8 million pesos. Investment, yun yung initial investment namin. Ang kapalit po niyan ay equity sa company. Ang aming investor, si Mega Global Corporation, yung gumagawa po ng Mega Sardines. Yun po yun. Yun po yung history po namin. Opo, grabe. Ano po pala, sariling kayod, sariling sikap, ginapang po etong etong pagtatayo ng Tangere. Ito, sir, maitanong ko lamang po, Sir Martin. Paano po ba yung proseso ng survey? Magandang katanungan yan. Madami din nagtatanong . So, una po sa lahat, may nagta-traditional survey din kami. So, meron kaming mga surveys na face-to-face. Kung ano po yung ginagawa ng mga traditional research companies, yung random sampling, ginagawa din po namin yan. Okay. In fact, may 100 na po yung nagawa namin nationwide. We're currently helping government agencies now with their nationwide survey. Nagbibid kami dyan. PhilJeps kami, sir. PhilJeps Platinum. So, minsan nananalo, minsan talo. Madalas talo. Laban lang. Gaya po ng Laban lang. Laban lang. So, dito po,
Yun po yung traditional. Alam naman po natin, ginagawa naman po yan. Pwede ko na sabihin si SWS and Pulse Asia and Opta Research. Ginagawa po namin din yung ginagawa nila. Pero ang ginagawa po namin ngayon na as far as I know, hindi po nagagawa ng iba, yung online surveys. Kasi dyan sa 1 million users na yan, regular po yan sumasagot ng survey. Okay. So halimbawa, meron po kaming brand na kailangan tulungan. Kailangan po nila mga nanay na edad, let's say, mga nanay edad 26 to 40 years old na may anak na 7 to 10 years old. Yung kung traditional yan, matagal yan makuha. Kami sir, may built-in panel na kami. So, pinupush namin yung survey. So, kailangan ng isang brand na to ng 300 na katao. Statistically, okay na po yun. Doon lang po namin kukunin yun. Bibigay namin yung survey link sa kanila. Sasagutan nila yun sa app namin sa Tangere. In return po yan, may points po sila na minsan raffle po kami. Registered po ang mga raffle namin sa Department of Trade and Industry. And may mga survey din po kami na sure winner ka ng, halimbawa sa sinabi ko, mga nanay kailangan, sure winner ka ng, halimbawa, 1,000 pesos worth of items galing sa mga kliyente po namin. So yun po yan. Yun naman pong yung nalabas namin recently na mga non-commissioned, ibig sabihin wala pong nagbayad, non-commissioned survey sa politika. Yun naman po kasi sa public opinion polls, ang difference po kasi namin, since online po sila, ang gastos lang talaga namin dito yung premyo. Okay. So, pag kailangan po namin 2,000 tao, may 1,000,000 na kami, sir. So, magkukota lang po kami. Kailangan namin, of course, quota na hindi kasi like, for example, yung pag may nagsasabi results, hindi, Luzon lang yan. Pero ang totoo po talaga niyan, represented po lahat ng 18 regions ng Pilipinas. At represented din po ang, pag Metro Manila, dapat 12% lang. Yung sinasabi po ng iba, lahat yan Metro Manila. Hindi po, 12% lang po ng respondent yan. Maraming nagtatanong doon. Visayas, Mindanao namin, sir, based on PSA population. Mindanao, 23%. Visayas, 20%. And then the rest, balance Luzon po sila. Actually, nahati pa namin sila sa Northern Central Luzon, Southern Luzon, and Bicol region. So, ganun po. Quota-based po sila. Pero we can also do the traditional way. Opo. Ang galing po, no? Tawag dito. So, ibig sabihin na tanging ang Tangere pa lamang ang gumagawa nitong online survey para po sa lahat ng ating mga kababayan. As far as I know, sir, may mga ibang firms na kumukuha ng international panel. Okay. International companies na may mga local respondents sa sumagot. Pero ito kasi yung panel na to, amin talaga to eh. Ito yung mga katangere po namin na nanonood po ngayon, nakikinig po ngayon, na regular sumasagot ng survey namin. Yan po yung tumatawag sa akin na, well, naging persona ko na Sir Boss Martin. Yan po yung tumatawag na Boss Martin sa akin. Ayun. Kaya pala, ito, may malumulutang ngayon sa ating, sa ating live stream, tumatawag po, Kumusta na daw po, Boss Martin? Hindi ko nakikita yung Facebook ko ngayon eh. Naka-phone interview tayo. Apo. Good morning po sa nanonood ngayon. Ayan. Eto, may ko lang, ang galing, may benefits po na nakukuha itong mga sasagot po ng survey. Ngayon, ako bilang isang ordinaryong Pilipino, paano po ba ako makakasagot through online ng survey ninyo? Da-download na po yung app namin. So ngayon, naka-down lang kami sa Apple App Store. Pero okay. Naka-live po kami sa Huawei at sa Google Play Store. Download nyo lang, register. Of course, KYC po yan, Know Your Customer. Kailangan lagyan nyo po yung number nyo. Kasi registered kami, sir, sa sa National Privacy Commission. Ako po yung makukulong. Ako po yung makukulong kapag lumabas yung data set. Registered kami dyan, sir. Registered po kami dyan. So, at least, ito is another way po na mapatunayan na tunay na tao yung sumasagot. Kasi one number, one user, and one email. Ayun. So, wala pong mga trolls wala pong trolls na 10 beses sasagot, maapektuhan po yung resulta. Hindi po. Saka, if ever may makalusot nun, hindi naman po namin sinasama yun sa resulta. May mga parameters naman po dyan na tutunan namin. Halimbawa, yung mga open-ended, may tawag sa researcher open-ended question. May daming, ito yung itatype mo yung sagot mo. Pag ang sagot ng iba, one letter lang, TTTTTT. Delete na namin yun. Kasi gusto lang nun sumali sa raffle eh. So, pagbibigyan, kasali sa raffle, pero sa data, hindi po kayo kasama. Ayaw namin magulo yung data. Okay. So, yun po yun, ginagawa namin. Kumbaga, sinasalang maigi. Yes, sir.
Bale may ano po ito, may system to, no? Tapos sa face-to-face naman, ano po ito? Kayo po mismo yung pumupunta per barangay, per cities? Opo, may enumerators din po kami na tinatawag. Shoutout po, may project po kami ngayon sa Norte. So, Ano po yun? shoutout, nagsisensus po kami ngayon doon. Okay, okay. So, ang ginagawa po namin doon, census, house to house po talaga yan. Lahat ng bahay pupuntahan namin. And may technology naman po kami. Hindi na po kami gumagamit ng katulad ng ginagawa ng iba na papel lang ang ginagamit. Oo. Ito po, nasa app na po namin. Tapos, real-time din yung results. So, yung dito, mabilis din po namin mabibigay yung information sa aming mga clients at partners. Yun po yung ginagawa namin pag face-to-face, sir. Opo. Galing. Tawag dito, real-time, instant, and mabilis na, hindi na, kumbaga, nandun pa rin po yung traditional, pero you used application technology rather, para po mas mapabilis yung pagproseso, no? Tama po kayo, sir. Opo. Tama Eto, nabanggit nyo kanina, no? Nabanggit nyo yung salitang natutunan. Ano po ba yung naging valuable lesson na inyo pong natutunan bilang leader ng isang kumpanya for the past 8 years? Ang dami kong lessons learned eh. Paano ka ba isa-isa? Ano po yung major? Magkukulang oras natin dito, sir eh. So, major lesson learned dito, kay Boss 88, tawag namin sa kanya, Sir Boss 88 si Sir William. Hindi ko naman po siya boss, pero isa siya dun sa investor po namin. Siya po yung gumawa ng on the ground ng Mega Sardines din. Katulad din, nakita niya din kasi yung struggle niya nung simula sa akin, na nung tinatayo niya po yung Mega Sardines, na nangirenta lang siya ng mga bangka para siya mismo yung nanguhuli ng sardinas eh. So nakita niya lang yun, and then yung lifestyle niya na mula nung sa mangingisda pa lang siya hanggang sa ngayon, hindi nagbago. Always ang sinasabi niya lang, Martin, stay grounded. Yun yung isa sa kanya. Stay grounded lang. Whatever happens, stay grounded. Yun, hanggang ngayon, tumatak sa akin yun. Pero yun, for me, yun yung major, sir. Being grounded, yung leading by humility. And ito yung nakuha ko sa JCI Manila, sir. Member tayo ng JCI. Ito yung being a servant leader. So, being a leader doesn't mean na utusan mo lang yung mga tao, uy, kumuha tubig, bilhin mo kape. Hindi naman ganun. It's really more of serving the people ang halaga. Hindi man ako tatakbong congressman, sir. It's really more of it's really being more of staying grounded, being totoo. Being humble. Yun po yung natutunan ko sa 8 years po na dito sa Tanque, sir. Opo. Grabe. Eto, speaking of course, nandyan tayo sa major lesson, ano? Ano naman po ito, yung pinaka mahirap na naging desisyon ninyo bilang isang CEO, and how did you overcome it? Pinaka mahirap po. Ano po ba yung pinaka naging dagok? Hirap yan, sir. Hirap yung katanungan niya. Thank you for that wonderful question. The hardest decision ay eto, natutunan ko din to sa mga mentors namin. You need to hire fast, but you need to fire faster. It was a hard lesson learned for me na may mga ibang empleyado ko before na naging sana hindi siya nakikinig dito. naging parang cancer ng lipunan na naapektuhan. Alam niyo naman yung mga millennials, Gen Z, mabilis silang mahirap yun. Mabilis silang ma-influensya ng mga taong sabihin na yung magpapakalat ng chismis. Mukhang lumulubog na ang Tanque, madaming mag-resign. So ilan man mga ganung bata mabilis maapektuhan. And of course, the performance doesn't equal yung mga pinagsasabi nito. So, ang nagkamali ako dito, hindi ko kagad siyang tanggal. Dapat tinanggal ko simula pa lang. So, ang natutunan ko talaga, you need to hire fast. Meaning, pag kukuha ka ng tao, bilisan mo mag-decide. So, ako, pag nag-i-interview ako, sir, mga 5 minutes lang ini-interview ko yan. Kinikilatis ko yung tao. Pero pag nakita ko na hindi talaga siya fit in terms of our culture, kailangan sisantihin ka agad. Of course, within DOLE laws. Yung sisante lang ginamit ko, but you need to fire faster within the boundaries of our law of DOLE. Ganun po.
Pero madaming hard lesson learned, sir. But this one, yan po, sana sa mga nakikinig may matutunan kayo dito. Of course. Hire fast, and then fire faster. Para ano, no? Kumbaga hindi na makapagdamay. Yes po, tama po. Opo. Eto po, speaking of may tanong ko lamang, Sir Martin, how many are you in your company po ba? Right now. Martin na lang po, di po ako sa tayo tawaging sir. Okay, Boss Martin, okay. Okay lang, Boss Martin. Okay. Siguro, we started with sorry, inubo po ako. Sige lang po. We started with around 3 empleyado nga lang po kami nung simula, and we've grown Tatlo lang kayo before? We've grown to over 100 employees now, sir. Mm-hmm. A combination of our enumerators and our regular employees, mga researchers. Sinasabi po ng mga ibang analysts yan, wala namang analyst statistician ng Tangere. Madami kaming statistician, partner nga po kami ng PSA. Mm-hmm. Madami kaming statisticians, researchers, mga account managers namin, mga gumagawa ng questionnaire. 100 na po kami, sir. May 100. Wow. Pero ito, maitanong ko lamang, nabanggit nyo kanina, 3 lang kayo na nagsisimula? Ako po lahat yan, sir. Yan po Okay. talaga yung kayod. So, may isang sa SOCMED, social media, may isang gumagawa ng mga survey. Uh-huh. And then the rest, ako na mismo. Nung time na yun, hindi naalala ko yung 2008, hindi pa uso yung 2018. Hindi pa uso masyado GCash, wala pa masyadong GCash or e-wallets yung ating mga respondents. Ako mismo yung pumupunta sa Palawan Pawn Shop. Pwede ko sabihin yung mga brand. Go lang. Ako mismo yung pumipila sa Palawan Pawn Shop. Ako yung nagpapadala ng mga 500 pesos doon. Wow! Ako yung bumibili ng cellphone, nagtitipid. Ako yung nagde-deliver ng mga prices. Naging delivery boy ako at the same time /CEO. Yan po yung aking role nung time na yon. Grabe, ano? Eto, maitanong ko lamang, speaking of nag-grow, grabe, from 3 now, 100 people operating. Ano po ba sa tingin ninyo, sa inyong opinion, speaking of surveys and research industry, paano po ba nakakaapekto ang survey at syempre itong research industry sa development ng ating bansa? That's another great question, sir. So some might say na ang survey, mind conditioning yan. Uh-huh. Ginagamit lang yan para sabihin na para iusad ang, let's say, yung ambisyon or yung direksyon ng mga ibang political parties. Pero hindi naman po totoo yan. Kasi pag non-commission, ibig sabihin wala naman po nagbayad sa amin. Sino mag-i-influensya po sa inyo? Mm-hmm. I can't answer for other survey firms na commissioned yung studies, but for us, it's non-commission. Pero ang survey po kasi, it's ang English po dyan, medyo daliman ko lang. It's the sentiment of people. It's a snapshot of the sentiment of people at any given time. Mm-hmm. So that's why, kung ano yung opinion mo ngayon, mabilis magbago isip ng tao. Mahalagang ma-monitor mo na kagad yung opinion ng tao na yan. Kasi po, mabilis mabago yan eh. And this is the results. You might not like it, depende sa political preference mo, for example. Pero yan yung sinasabi ng majority. And we are not interviewing naman, let's say, ang tawag dito, gamitin ko lang yung term, sorry sa mga katanghira nakikinig kung medyo nerdy po yung term. Hindi naman po homogeneous yan. Ibig sabihin po ng homogeneous, pag nag-survey, hindi naman kami nag-survey ng isang, let's say, papasok po tayo sa politika. Hindi naman kami nag-survey ng supporter lang, for example, ng isang politiko. Sinasurvey po namin, lahat po yan, balanse po yan. Halimbawa, yung latest survey namin, ginamit po namin, 40% niyan ay supporter po ni Vice President Sara Duterte. Merong mga percentage niyan, supporter po ng admin, percentage niyan, supporter po ni VP Leni Robredo, Liberal Party, at mga neutral. So, hindi po siya, it's a non-partisan survey na hindi naman po nakatutok lang. Kasi yung sinasabi sa social media, hindi, mali yan, 99% dito kami sa kandidato na yon. Siyempre, kasi supporter kayo niyan. Ang buong Pilipinas naman, hindi naman yan supporter lang ng ganyang politiko. Ang Pilipinas, hinahati yan ng multiple parties. So, nilalagay po namin yun sa aming mga survey results. We make sure na may kota kami dyan at balance po yan. Otherwise, it will lead to a different direction. So, yun po yung ginagawa namin. So, mahalaga po ang survey para ipakita ang sentimento ng bawat grupo
ng tao sa Pilipinas na hindi lang isang grupo itong sinasurvey namin. Mhm. Lahat po ito, nationwide, and lahat ng mga political affiliations, yun po yun. Opo, opo. Natuwa ako dun sa inyo nabanggit yung kanina yung hegemony. Tama, tama ho, no? Yung Yes. wala pong pinapaboran na ruling class o any kind of politician. Tayo po ay pantay-pantay at ito po ay nanggaling mismo sa mga kababayan po natin. Kumbaga mayorya po ang lumalabas po sa inyong mga nakukuha na survey. Tama, sir, no? Tama, sir. There's a science behind it. Mhm. Some people will compare it na, ay hindi, kapag ginawa mo yan sa kalye survey, okay yan. Mhm. Hindi yan ang makuha mo. Pero isipin mo, pag nag-kalye survey ka, in-interview mo, kaya mo ba mag-kalye survey ng 1,200 na tao? Mhm, Kung totoo. sa Metro Manila, kung nag-kalye survey ka lang sa Metro Manila, paano naman ng Southern Luzon? Paano ang Bicol? Paano Mhm. ang Mindanao? Paano ang Davao? So hindi din siya, there's no science behind kalye survey. It's good for content, but there's really no science behind kalye surveys because it's possible na sa iskinita ka na to, lahat yan supporter ng isang political party. Mhm. So you get the results that you want. Kasi in a way, sorry, dagdagan ko lang po ng medyo nerdy po ng term. Sorry po sa nakikinig. Ang tawag na po doon, hindi na siya random sampling. Yung Aha. tawag na po doon, purposive sampling. Sinadya mong pumunta dyan sa eskinita na yan para mag-interview. At alam mo kung ano yung makukuha mo. So, yun po yung yun na po yung difference. And Mhm, totoo. And hopefully po kami sa Tangere, yung sa mga results namin, some people may not like it, some people might get angry, some people will bash me, yung iba minumura po kami. Pero balance po talaga eh. Yan po talaga Totoo. yung yan po talaga yung sentimiento ng buong Pilipinas. Mhm, If mhm. iba-balance out mo ang supporter ng gantong party, supporter ng gantong party for this area, for this iba, and kailangan din nating isipin, sir, may quota din kami sa age. Kasi po iba po ang sentimiento ng mga millennials, Gen Z, at yung mga tulad ko, sir, na hindi naman ako baby boomers. Millennial pa din ako. Millennial. yata, Mhm. Gen X yata ako eh. So, yung mga Gen Xer, yung mga yan, iba-iba din sentimiento per age. So, yun po yung sinisikap namin makuha. Mhm, mhm. So per age tapos parang per sector po, ano? Tama po ba? Yes, sir. Mhm, Yes, sir. mhm. Tama po. Ito marami pong nagsasabi ngayon, ano? Oh, dive na Nagpapas pala tayo. Opo. Okay, nakita ko na. Nag-open ako Facebook. Okay. Ito marami nagpapasalamat nga po at nagsasabi na matagal na raw po silang mga legit katangere. Marami rin pong nagpapasalamat, and then at the same time may mga nagbabanggit din po na nagkakaroon sila ng boses through tangere nga po. Yun po yung kanilang ibang mga nababanggit na sentimiento sa ating po mga tagapakinig at tagapanood sa ating live stream ngayong umaga. Eto, Boss Martin, maitanong ko lamang, ano po ang inyong mapapayo naman? Dito naman tayo. Ano ang inyong mapapayo naman po sa lahat ng mga kabataan, young people na nais pong i-pursue etong kanilang career in research, survey, and community engagement? It's a good question. So let's start off with the in general po everything here, it's social science eh. So you can drill down everything po to social science, community engagement, yung mga yan survey. Social science po lahat yan eh. Mhm. Ang mapapayo ko po sa kanila ay if ako ay 40 years old, kakausapin ko ang 24 years old yata, bagong graduate ngayon eh. Kung kakausapin ko ang 24 years old na Martin, ang ipapayo ko lang sa kanya ay, syempre, gagawin ko, sorry Sige lang po. Napanood ko sa K-drama kagabi. Sasampalin ko muna yung 22 to 24 Uy! years old boss Martin. Mhm. Para magising sa katotohanan. Kasi pag ganun kasi, you're very, ang taas kagad ng pangarap ko nung 22, this is me sir. Ang taas kagad ng pangarap ko po nung 22, 24 years old. Sabi ang iniisip ko, 30 years old, na ako, presidente na ako ng isang kumpanya, ganito na kinikita ko. Parang, be humble muna. Mhm. Start Mhm. somewhere. You need to start somewhere. And, ang masasabi ko talaga dito, pagkasampal ko, siguro may sumampal din sa akin ito. Kasi, nung time na yun, sir, I was aiming for cash talaga.
Okay. I was aiming for cash. Graduate po ako sa Lasal das Marinas. May dalawang offer ako sa isang pharmaceutical company, and then the second one will be malaki sweldo sa isang multinational company. I was leaning towards the multinational company kasi malaking sahod. Pero nakita ko parang walang growth. Yun ang sabi ng tatay ko. Kung dito ka, eto muna position mo, clerk ka. Nagsimula ako sa bilang clerk. Okay. And bilang clerk, pero dito, ang opportunity dito, matututo ka dyan sa mga Bombay. Ang system kasi na ini-implement nun, Sir, SAP. Matututo ka dyan sa mga Bombay na yan. At pwede mong marating yung mga eventually yung kikitain mo dyan na 30,000 dyan sa multinational na yan. Triple, 5 times kikitain mo dyan in 3 years. Siyempre di ako naniniwala sa tatay ko noon. Pero sige, sinubukan ko na. Nagsimula ako, sir, mutik na ako mag-resign kasi ginawa kong clerk. Graduate ako engineering. Pinapabili ako sa mga palengke ng prutas. Ang binabili ako ng longgan. Naalala ko yung longgan. Pinabili ako ng mga mansanas. Pang bilang merienda. But eventually, natututo ako, nakikinig ako sa mga Bombay. At I'm really proud to say na happy ako nakinig ako sa tatay ko. Kasi po, after 2 years, kumikita na ako ng 6 figures. Inabsorb ko lahat ng mga nandun sa Bombay na yon. Inabsorb ko lahat, nagsipag ako, nag-aral ako. 6 figures na kinikita ko pagka-graduate, sir. So I guess where this story goes, my advice, kung sasampalin ko mga nakikinig dito na 20 to 24 years old ng katotohanan, wag muna don't make money as your decision point sa mga plano niyo sa buhay. Plan it closely. Kasi you'll never know that hopefully you'll achieve the same thing. You'll never know that in 2 years, yung pera na yan, maliit na yan eh. Pwede kayong kumita na mas malaki if you work hard for the things na gusto nyo talaga. Yun yung parang yun nga, I guess, sorry ko pa ulit, kagising lang. So, yun po yung ang advice ko sa kanila, don't let money be your main decision point, decision maker. Just follow your outline sa buhay. And always listen to your parents, always listen to your loved ones, your girlfriends, your wives, whatever. Makinig kayo sa payo nila, hindi lang kayo yun eh. So, sorry na pahaba, sir. 30 Hindi na po, okay minutes lang po pala ito. tayo. Okay lang po yun. Maganda naman po ang ating diskusyon at magandang inyong binabahagi. At marami natutuwa po dito sa ating comment section ngayon. Marami pong sumusuporta ng mga katanghirin na nakikinig po sa inyo. Oo nga, no? Ito, bilang pangwakas na lamang, Boss Martin, ito to conclude. Ano po ang inyong mensahe na lamang para po sa lahat ng inyong employee, partners, at of course sa inyong komunidad na naging parte po ng journey ng Tangere? Ang aking mensahe lang, sinabi ko din po ito nung anniversary namin. Ang isa sa mga inahangaan kong kumpanya ngayon na talaga namangha ko, nandun pa si Martin Novera at Gary B nung kanilang 75th anniversary, si Victory Liner. So, ang ko lang, pangako ko ay pagbubutihin pa namin para makita-kita pa tayo sa 75th anniversary po ng kumpanya. Yan po yung aking pangako. So, that's 67 years away. 107 years old na po ako noon. Mahaba-haba pa, kaya pa yan. Kaya pa. Hopefully our successors, my kids, my grandkids, maganda po yun. Kung aabot po ng 3rd, 4th generation, sila na po yung magpapatuloy and hopefully makuha pa din natin yung supportan niyo po hanggang sa 75 years ng company.